May mga umagang tahimik, ngunit may dalang mensaheng kayang baguhin ang buong buhay mo. Paano kung ang unang salitang lalabas sa iyong bibig ay may kapangyarihang magbukas ng langit? Hindi lahat ng panalangin ay pari-pareho dahil may mga salitang direktang tumatagos sa puso ng Diyos. Manatili ka dahil ang mensaheng ito ay maaring siya mismong sagot na hinihintay mo. Tuwing umaga ay binibigyan tayo ng Diyos ng bagong hininga at bagong pagkakataon. Sa Biblia ay paulit-ulit na ipinapaalala na ang umaga ay banal na oras ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kung paano mo sinisimulan ang araw, ay madalas kung paano mo rin ito tatapusin. At dito nagsisimula ang mga himalang hindi mo inaasahan ngunit lubos mong kailangan. Maraming tao ang nagdarasal, ngunit kakaunti ang tunay na nakakaranas ng pagbabago. Hindi dahil hindi nakikinig ang Diyos, kundi dahil kulang ang tamang salita at tamang puso. May 7 bagay na kapag sinabi mo sa Diyos tuwing umaga, ay may kapangyarihang magbago ng direksyon ng iyong buhay. Ito ang mga salitang nakaugat sa pananampalataya at sinusuportahan ng karunungang biblikal. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang simpleng suporta ninyo ay malaking tulong upang mas maraming kaluluwa ang maabot ng mensaheng ito. Sama-sama tayong lumago sa pananampalataya at kaalaman sa salita ng Panginoon. Ngayon ay ihanda mo ang iyong puso at isip sapagkat ang susunod mong maririnig ay hindi basta mga salita lamang. Kung ikaw ay dumaraan sa pagsubok o may dalang bigat sa iyong puso, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Kung ikaw ay naghahanap ng direksyon at himala sa iyong buhay, makinig ka hanggang sa huli. Ang Diyos ay buhay at patuloy na kumikilos sa pamamagitan ng mga taong marunong lumapit sa Kanya. Tuwing umaga, simulan na natin at tuklasin ang 7 bagay na dapat mong sabihin sa Diyos kung saan tunay na nagsisimula ang mga himala. Una, pasasalamat sa bagong araw. Ang unang dapat mong sabihin sa Diyos tuwing umaga ay taos-pusong pasasalamat na nagmumula sa kailaliman ng iyong puso. Ang pasasalamat ay pagkilala na ang bawat paggising ay isang dakilang biyaya at hindi basta pangkaraniwang pangyayari lamang. Ipinapaalala ng Biblia na ang taong marunong magpasalamat ay may pusong kumikilala sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Kapag sinimulan mo ang iyong umaga sa pasasalamat, ay binubuksan mo ang pintuan ng iyong puso para sa kapayapaan ng Diyos. Dito pa lamang ay unti-unti nang nagsisimula ang mga himalang maaaring magbago ng takbo ng iyong buong araw. Sabihin mo sa Diyos na ikaw ay tunay na nagpapasalamat sa bagong hininga na muli niyang ipinagkaloob sa iyo ngayong umaga. Ipaalala mo sa iyong sarili na hindi lahat ay nabigyan ng pagkakataong muling makakita ng liwanag ng araw. Ang ganitong pagninilay ay nagtuturo sa atin na pahalagahan ng buhay na kaloob ng Diyos. Kapag kinikilala mo ang halaga ng buhay, ay mas nagiging malinaw ang layunin mo sa araw na iyon. Ang pasasalamat ay nagiging pundasyon ng tamang pananaw at tamang pagdedesisyon sa buong maghapon. Ang pusong marunong magpasalamat ay pusong marunong ding magtiwala sa Diyos. Sa halip na unahin ang takot at pag-aalala ay pinipili mong kilalanin ang katapatan ng Panginoon. Ayon sa Biblia, ang Diyos ay tapat sa mga taong patuloy na lumalapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Ang pasasalamat ay isang panalangin na nagsasabing, Diyos, ikaw ang may kontrol sa buhay ko. Kapag ganito ang laman ng iyong panalangin, ay napapalitan ng kapayapaan ang bigat na iyong nararamdaman. Tuwing nagpapasalamat ka sa Diyos sa umaga, ay inaanyayahan mo ang Kanyang presensya sa iyong araw. Ipinapakita mo na hindi ka umaasa sa sarili mong lakas kundi sa gabay ng Panginoon. Ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng kaliwanagan sa gitna ng kalituhan at direksyon, sa gitna ng pagkalito. Kapag kasama mo ang Diyos sa iyong umaga, ay kasama mo siya hanggang sa pagtatapos ng araw. At kung ang Diyos ang iyong kasama, ay wala kang dapat ikatakot sa anumang haharapin mo. Gawin mong ugali ang pasasalamat bago ka humiling ng anumang bagay sa Diyos. Sa ganitong paraan ay natututo kang magpakumbaba at kilalanin ang tunay na pinanggagalingan ng lahat ng biyaya. Ang pasasalamat ay humuhubog ng pusong marunong makontento at magtiwala sa tamang panahon ng Diyos. Kapag araw-araw mong sinisimula ng buhay sa pasasalamat, ay mas nagiging sensitibo ka sa kilos ng Panginoon.
At sa simpleng panalangin salamat Diyos, ay dito tunay na nagsisimula ang mga himala sa iyong buhay. Ikalawa, pagsuko ng buong araw sa Diyos. Ang ikalawang bagay na dapat mong sabihin sa Diyos tuwing umaga ay ang taos-pusong pagsuko ng iyong buong araw sa Kanya. Ang pagsuko ay pagkilala na hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng mangyayari, ngunit may Diyos na may hawak ng lahat. Ipinapakita ng Biblia na ang mga taong nagpapasakop sa Diyos ay ginagabayan niya sa tamang landas. Kapag isinuko mo ang iyong araw sa Panginoon, ay tinatanggal mo ang bigat ng labis na pag-aalala. Dito nagsisimula ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Sabihin mo sa Diyos na Siya ang manguna sa bawat desisyon na iyong gagawin sa maghapon. Ialay mo sa Kanya ang iyong mga plano, ang iyong gawain, at maging ang mga hindi mo inaasahang mangyayari. Ang pusong marunong sumuko ay pusong marunong magtiwala sa karunungan ng Diyos. Kapag hinahayaan mong ang Diyos ang maghari sa iyong araw, ay mas nagiging malinaw ang iyong direksyon. Hindi ka basta nadadala ng emosyon dahil alam mong may gabay kang sinusundan. Ang pagsuko sa Diyos ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng tunay na pananampalataya. Ipinapakita nito na kinikilala mo ang Diyos bilang Panginoon ng iyong buhay. Ayon sa Biblia, ang Diyos ay sumasalungat sa palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Kapag ikaw ay nagpapakumbaba sa harap ng Diyos, ay binubuksan mo ang iyong sarili sa Kanyang biyaya. Ang biyayang ito ang nagbibigay lakas upang harapin ang anumang hamon ng araw. Sa tuwing sinasabi mo sa Diyos na isinusuko mo ang iyong araw, ay pinipili mong hindi mag-isa sa laban ng buhay. Inaanyayahan mo ang presensya ng Diyos sa bawat oras at bawat hakbang na iyong gagawin. Ang presensya ng Diyos ay nagbibigay katiyakan kahit sa gitna ng kawalan ng kasiguruhan. Kapag may presensya ng Diyos ay may kapayapaan kahit may problema. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong marunong sumuko ay mas matatag sa pagsubok. Gawin mong bahagi ng iyong panalangin tuwing umaga ang buong pusong pagsuko sa Diyos. Ihayag mo na handa kang sundin ang Kanyang kalooban kahit hindi ito laging madali. Ang pusong masunurin ay pusong madaling turuan at pagpalain ng Panginoon. Kapag araw-araw mong isinusuko ang iyong buhay sa Diyos, ay mas nagiging malinaw ang Kanyang plano para sa iyo. At sa ganitong panalangin ng pagsuko, ay dito rin nagsisimulang gumalaw ang mga himala ng Diyos sa iyong buhay. Ikatlo, paghingi ng gabay at karunungan ng Diyos. Ang ikatlong bagay na dapat mong sabihin sa Diyos tuwing umaga ay ang taimtim at taos-pusong paghingi ng Kanyang gabay at karunungan. Sa bawat araw na iyong haharapin ay may mga desisyong kailangang gawin na maaaring makaapekto hindi lamang sa iyo kundi pati sa ibang tao. Ipinapaalala ng Biblia na ang karunungan ng tao ay may hangganan at madalas ay nagkakamali kapag umaasa lamang sa sarili. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay dalisay matuwid at laging nagbubunga ng kabutihan. Kapag sinimulan mo ang umaga sa paghingi ng gabay ng Diyos, ay pinipili mong lumakad sa liwanag at hindi sa dilim. Sabihin mo sa Diyos na akayin ka niya sa bawat hakbang na iyong tatahakin sa buong maghapon. Ipanalangin mo na bantayan niya ang iyong isip upang hindi ito mapuno ng takot, galit o pagkalito. Hilingin mo na linisin niya ang iyong puso upang ang iyong mga salita at kilos ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Ang pusong ginagabayan ng Diyos ay hindi madaling malinlang ng kasinungalingan ng mundo. Sa halip ay nagiging matatag ito sa katotohanan at sa mga aral ng Kanyang salita. Ang paghingi ng gabay sa Diyos ay malinaw na tanda ng tunay na pagpapakumbaba. Inaamin mo sa panalangin ito na hindi mo kayang harapin ang buhay ng mag-isa. Ayon sa Biblia, ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan sa mga humihingi ng may pananampalataya at pagtitiwala. Kapag araw-araw kang humihingi ng gabay, ay mas nagiging bukas ka sa tinig ng Panginoon. Unti-unti mong natututuhan kung paano siya kumilos sa iyong konsensya at sa iyong puso. Sa tuwing hinihiling mo ang gabay ng Diyos, ay hinahayaan mong siya ang manguna sa direksyon ng iyong buhay. Hindi ka basta sumusunod sa dikta ng damdamin o sa impluensya ng paligid. Ang gabay ng Diyos ay nagbibigay babala bago ka magkamali at lakas ng loob upang gumawa ng tama kahit mahirap. Kahit sa gitna ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan, ay may kapanatagan kapag alam mong ang Diyos ang umaakay sa iyo. Ito ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng kayamanan, tagumpay o papuri ng tao. Gawin mong bahagi ng iyong panalangin tuwing umaga ang paghingi ng gabay at karunungan ng Diyos. Isama mo siya hindi lamang sa malalaking desisyon,
kundi pati sa maliliit na bagay sa iyong buhay. Kapag araw-araw mong hinahayaan ng Diyos na gumabay sa iyo, ay mas nagiging malinaw ang iyong layunin. Mapapansin mo na mas maayos ang iyong mga desisyon at mas payapa ang iyong puso. At sa panalangin humihingi ng gabay ng Diyos, ay dito rin tahimik, ngunit makapangyarihang nagsisimula ang mga himala. Ika-4, paghingi ng lakas at kapangyarihan ng Diyos. Ang ika-4 na bagay na dapat mong sabihin sa Diyos tuwing umaga ay ang taos-pusong paghingi ng lakas na nagmumula lamang sa Kanya. May mga araw na kahit kagigising mo pa lamang, ay ramdam mo na ang bigat ng buhay at ang pagod sa iyong puso. Ipinapaalala ng Biblia na ang lakas ng tao ay may hangganan at madaling maubos kapag puro sariling kakayahan ang inaasahan. Ngunit ang lakas na nagmumula sa Diyos ay sariwa at bagong-bago tuwing umaga. Kapag humihingi ka ng lakas sa Panginoon, ay binubuksan mo ang iyong sarili sa kapangyarihang higit sa iyong kakayahan. Sabihin mo sa Diyos na palakasin ka niya sa mga bagay na alam mong mahihirapan ka sa araw na iyon. Ialay mo sa Kanya ang iyong kahinaan, ang iyong takot, at ang iyong pagod sa isipan at damdamin. Ang paghingi ng lakas ay hindi tanda ng pagkatalo kundi ng tunay na pananampalataya. Inaamin mo sa panalangin ito na kailangan mo ang Diyos sa bawat laban ng iyong buhay. At sa pag-amin na ito ay doon nagsisimulang pumasok ang lakas na hindi mo inaasahan. Ayon sa Biblia, ang Diyos ay nagbibigay lakas sa nanghihina at kapangyarihan sa walang lakas. Kapag ikaw ay dumudulog sa Kanya tuwing umaga, ay ipinapaalala mo sa iyong sarili kung saan nagmumula ang tunay na lakas. Hindi ito lakas ng katawan lamang, kundi lakas ng loob-isip at pananampalataya. Ang lakas na ito ang tutulong sa iyo upang manatiling matuwid kahit may tukso. Ito rin ang magbibigay sa iyo ng tibay ng loob sa harap ng mga pagsubok. Sa tuwing humihingi ka ng lakas sa Diyos, ay hinahayaan mong Siya ang magbuhat ng mga pasanin mo. Hindi mo na kailangang akuin mag-isa ang bigat ng responsibilidad at problema. Ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng kapanatagan kahit hindi pa nagbabago ang sitwasyon. Kapag alam mong ang Diyos ang nagbibigay lakas sa iyo, ay mas nagiging matapang kang humarap sa hamon ng buhay. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng pagtitiwala at pag-asa. Gawin mong bahagi ng iyong panalangin. Tuwing umaga ang paghingi ng lakas mula sa Diyos. Hilingin mo na palakasin ka niya, hindi lamang sa panlabas kundi pati sa iyong kalooban. Kapag araw-araw kang kumukuha ng lakas sa Panginoon, ay mas nagiging matatag ang iyong pananampalataya. Mapapansin mo na ang dating bumibigat sa iyo ay mas madali mo nang napapasan. At sa panalangin humihingi ng lakas sa Diyos, ay dito rin tahimik, ngunit makapangyarihang nahahayag ang Kanyang mga himala. Ika-5, paghingi ng kapatawaran at paglilinis ng puso. Ang ika-5 bagay na dapat mong sabihin sa Diyos tuwing umaga ay ang taos-pusong paghingi ng kapatawaran at paglilinis ng iyong puso. Bawat araw ay may mga pagkukulang tayong nagagawa sa isip, salita at gawa na minsan ay hindi natin agad namamalayan. Ipinapaalala ng Biblia na ang kasalanan ay humahadlang sa malalim na ugnayan ng tao at ng Diyos. Ngunit ang awa ng Panginoon ay bago tuwing umaga at laging handang magpatawad. Kapag sinimulan mo ang araw sa paghingi ng kapatawaran, ay binubuksan mo ang iyong buhay sa bagong simula. Sabihin mo sa Diyos ang lahat ng bagay na bumabagabag sa iyong konsensya. Ihayag mo ang iyong mga pagkakamali ng may kababaang loob at katapatan. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao, kundi pusong marunong magsisi. Kapag inilalapit mo sa Kanya ang iyong pagkukulang, ay hindi niya ito ginagamit laban sa iyo. Sa halip ay nililinis niya ang iyong puso at binibigyan ka ng kapayapaan. Ang paghingi ng kapatawaran ay hindi lamang pag-amin ng kasalanan kundi pagtanggap ng biyaya ng Diyos. Ayon sa Biblia, kapag tayo ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad, ay Siya ay tapat na magpatawad. Sa panalangin ito ay hinuhubad mo ang bigat ng hiya at pagsisisi. Ang kapatawaran ng Diyos ay nagdadala ng kalayaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ito ang kalayaang nagbibigay lakas upang magbago at magsimulang muli. Sa tuwing humihingi ka ng kapatawaran sa umaga, ay inihahanda mo ang iyong puso para sa kabanalan. Pinipili mong huwag dalhin ang bigat ng kahapon sa bagong araw na ibinigay ng Diyos. Ang pusong nilinis ng Panginoon ay mas sensitibo sa Kanyang tinig at gabay. Mas nagiging malinaw ang iyong layunin dahil wala nang humahadlang sa iyong pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang simulan
ang araw na may malinis na puso. Gawin mong bahagi ng iyong panalangin tuwing umaga ang paghingi ng kapatawaran at paglilinis ng Diyos. Hilingin mo na baguhin niya ang iyong puso at palakasin ka upang hindi na maulit ang iyong pagkakamali. Kapag araw-araw mong dinadala ang iyong sarili sa harap ng awa ng Diyos, ay mas nagiging mapagpakumbaba ka. Mapapansin mo na mas nagiging payapa ang iyong loob at mas magaan ang iyong pakiramdam. At sa panalangin puno ng pagsisisi at pagtanggap ng kapatawaran, ay dito rin nagsisimulang kumilos ang mga himala ng Diyos sa iyong buhay. Ika-6, paghingi ng proteksyon at pag-iingat ng Diyos. Ang ika-6 na bagay na dapat mong sabihin sa Diyos tuwing umaga ay ang taos-pusong paghingi ng kanyang proteksyon at pag-iingat. Sa bawat araw ay may mga panganib na hindi natin nakikita at mga laban na hindi agad nahahalata. Ipinapaalala ng Biblia na ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan sa oras ng pangangailangan. Kapag humihingi ka ng proteksyon sa Panginoon, ay kinikilala mo na siya ang tunay na tagapagtanggol ng iyong buhay. Dito nagsisimula ang kapanatagang nagmumula sa kaalamang may Diyos na nagbabantay sa iyo. Sabihin mo sa Diyos na ingatan ka niya, saan ka man magpunta, at anuman ang iyong gawin sa maghapon. Ipanalangin mo na bantayan niya ang iyong katawan, laban sa kapahamakan at karamdaman. Ialay mo rin sa Kanya ang iyong isip at damdamin upang hindi mapasok ng takot, galit at maling pag-iisip. Ang proteksyon ng Diyos ay hindi lamang panlabas, kundi pati panloob. Ito ang pag-iingat na humahawak sa iyo kahit hindi mo namamalayan. Ayon sa Biblia, ang anghel ng Panginoon ay pumapaligid sa mga may takot at pananampalataya sa Kanya. Kapag humihingi ka ng proteksyon, ay inaanyayahan mo ang banal na pag-iingat ng Diyos sa iyong buhay. Hindi lahat ng panganib ay nakikita ng mata, ngunit walang nakakalusot sa mata ng Panginoon. Ang kaalamang ito ay nagbibigay tapang upang harapin ang araw ng may tiwala. Hindi ka naglalakad sa takot, kundi sa pananampalatayang may Diyos kang kasama. Sa tuwing humihingi ka ng proteksyon sa Diyos, ay ipinapahayag mo na hindi ka umaasa sa sariling lakas. Inaamin mo na kailangan mo ang Kanyang pag-iingat sa bawat hakbang ng iyong buhay. Ang pusong marunong humingi ng proteksyon ay pusong marunong ding magtiwala. Kahit sa gitna ng panganib ay may kapayapaan dahil alam mong ang Diyos ang iyong kalasag. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may panalangin ay may kakaibang kapanatagan. Gawin mong bahagi ng iyong panalangin tuwing umaga ang paghingi ng proteksyon at pag-iingat ng Diyos. Isama mo rito ang iyong pamilya, ang iyong mga mahal sa buhay at ang mga taong makakasalamuha mo. Kapag araw-araw mong ipinagkakatiwala ang iyong buhay sa Panginoon, ay mas nagiging matatag ang iyong loob. Unti-unti mong mararanasan na may mga panganib na nailalayo at mga problemang hindi na dumarating. At sa panalangin humihingi ng proteksyon sa Diyos, ay dito rin tahimik, ngunit makapangyarihang gumagalaw ang Kanyang mga himala. Ika-7, pagpupuri at buong pagtitiwala sa Diyos. Ang ika-7 bagay na dapat mong sabihin sa Diyos tuwing umaga ay ang taos-pusong pagpupuri at buong pagtitiwala sa Kanya. Ang pagpupuri ay hindi lamang ginagawa kapag maayos ang lahat, kundi lalo na kapag may pagsubok. Ipinapaalala ng Biblia na ang Diyos ay nananahan sa mga papuri ng Kanyang bayan. Kapag sinimulan mo ang umaga sa pagpupuri, ay itinataas mo ang Diyos higit sa anumang problema. Dito nagsisimulang magbago ang iyong pananaw at tumibay ang iyong pananampalataya. Sabihin mo sa Diyos na pinupuri mo siya, hindi dahil sa Kanyang mga ibinibigay, kundi dahil sa kung sino siya. Purihin mo siya bilang Diyos na tapat, mahabagin at makapangyarihan. Sa ganitong panalangin ay inaalis mo ang focus sa iyong sarili at inilalagay ito sa Diyos. Ang pusong marunong magpuri ay pusong hindi madaling lamunin ng takot at pangamba. Sa halip ay napupuno ito ng pag-asa at kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Ang pagpupuri ay kaakibat ng buong pagtitiwala sa Diyos. Kapag nagtitiwala ka, ay ipinapahayag mong naniniwala ka sa Kanyang plano, kahit hindi mo pa ito nauunawaan. Ayon sa Biblia, ang nagtitiwala sa Panginoon ay hindi mapapahiya. Ang pagtitiwala ay nagbibigay lakas upang magpatuloy kahit walang kasiguruhan. Ito ang pananampalatayang nakikita ng Diyos at Kanyang kinalulugdan. Sa tuwing pinupuri at pinagkakatiwalaan mo ang Diyos sa umaga, ay hinahayaan mong Siya ang maghari sa iyong puso. Hindi ka naalipin ng takot sa mangyayari dahil alam mong may Diyos kang pinanghahawakan. Ang papuri ay nagbubukas ng pintuan ng kapayapaan kahit sa gitna ng kaguluhan.
Kapag ang Diyos ang sentro ng iyong umaga, ay nagiging matatag ka sa buong maghapon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong marunong magpuri ay may kakaibang lakas ng loob. Gawin mong ugali ang pagpupuri at buong pagtitiwala sa Diyos tuwing umaga. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Kapag araw-araw mong pinupuri ang Diyos, ay mas nagiging malinaw ang Kanyang kabutihan sa iyong buhay. Mapapansin mo na mas nagiging magaan ang iyong puso at mas matibay ang iyong pananampalataya. At sa panalangin puno ng papuri at pagtitiwala ay dito ganap at makapangyarihang nahahayag ang mga himala ng Diyos. Isang panalangin lamang ang maaaring magbago ng direksyon ng iyong buhay. Ang mga salitang binibigkas mo sa Diyos sa umaga ay may kapangyarihang humubog ng mangyayari sa buong maghapon. Kung sinimulan mo ang araw kasama ang Diyos, hindi Kanya iiwan hanggang sa wakas. Ang 7 bagay na ating tinalakay ay hindi lamang mga salita, kundi mga hakbang ng pananampalataya. Ito ay paanyaya na ilapit ang iyong puso sa Diyos araw-araw. Ipinapakita ng Biblia na ang Diyos ay tapat sa mga taong patuloy na humahanap sa Kanya. Kapag ginawa mong ugali ang panalangin ito, ay unti-unti mong mararanasan ang kapayapaan at pagbabago. Maaaring hindi agad dumating ang lahat ng sagot, ngunit tiyak na may kikilos ang Diyos sa likod ng mga eksena. Ang pananampalataya ay hindi laging nakikita agad ang resulta, ngunit laging may katiyakan ng pag-asa. Huwag kang mapagod lumapit sa Diyos tuwing umaga. Doon nagsisimula ang mga himalang tahimik, ngunit makapangyarihan. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang inyong suporta ay tulay upang mas maraming puso ang maabot ng mensahe ng Panginoon. Sama-sama tayong lumago sa pananampalataya at kaalaman sa Biblia. Dalhin mo ang mga aral na ito sa iyong susunod na umaga. Isabuhay mo ang panalangin at hayaan mong ang Diyos ang kumilos. Kung may pumipigil sa iyo ngayon, ialay mo ito sa Kanya. At tandaan mo na kapag ang Diyos ang una sa iyong umaga, ang mga himala ay susunod. Niya ang iyong puso at binibigyan ka ng kapayapaan. Ang paghingi ng kapatawaran ay hindi lamang pag-amin ng kasalanan kundi pagtanggap ng biyaya ng Diyos. Ayon sa Biblia, kapag tayo ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad, ay Siya ay tapat na magpatawad. Sa panalangin ito ay hinuhubad mo ang bigat ng hiya at pagsisisi. Ang kapatawaran ng Diyos ay nagdadala ng kalayaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ito ang kalayaang nagbibigay lakas upang magbago at magsimulang muli. Sa tuwing humihingi ka ng kapatawaran sa umaga, ay inihahanda mo ang iyong puso para sa kabanalan. Pinipili mong huwag dalhin ang bigat ng kahapon sa bagong araw na ibinigay ng Diyos. Ang pusong nilinis ng Panginoon ay mas sensitibo sa Kanyang tinig at gabay. Mas nagiging malinaw ang iyong layunin dahil wala nang humahadlang sa iyong pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang simulan ang araw na may malinis na puso. Gawin mong bahagi ng iyong panalangin tuwing umaga ang paghingi ng kapatawaran at paglilinis ng Diyos. Hilingin mo na baguhin Niya ang iyong puso at palakasin ka upang hindi na maulit ang iyong pagkakamali. Kapag araw-araw mong dinadala ang iyong sarili sa harap ng awa ng Diyos, ay mas nagiging mapagpakumbaba ka. Mapapansin mo na mas nagiging payapa ang iyong loob at mas magaan ang iyong pakiramdam. At sa panalangin puno ng pagsisisi at pagtanggap ng kapatawaran, ay dito rin nagsisimulang kumilos